Alam mo ba kung bakit kahit anong sipag mo, parang hindi dumadami ang pera mo? Sweldo ubos, kita nawawala, bonus parang dumadaan lang. Hindi dahil kulang ka sa sipag, kundi nilalabag mo ang mga rules upang dumami ang pera mo. At sa video na to, sasabihin ko kung ano ang mga rules na yon. Simple, praktikal, at kayang gawin kahit sino. Relate ka ba dito? Pag may dumating na pera, parang may nakapila na kaagad na gastusin. Bayarin, utang, online sale, libre sa barkada at bago mo pa maisipan mag-ipon, ubos na. At ang masakit, kahit tumataas ang kita, hindi tumataas ang natitira. Kaya bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell. Salamat. 5 rules para dumami ang pera. Una, hindi lahat ng pera ay panggastos. Uulitin ko, hindi lahat ng pera na dumadaan sa kamay mo ay dapat lumabas ulit. Karamihan kasi ganito ang sistema. Kita, gastos, tira kung meron man. Ang problema, madalas ubos. Ganito dapat ang sistema ng pera para dumami. Kita, tabi, at gastos. Hindi ipon kapag may sobra. Ipon muna bago gumastos, kahit 50 pesos or kahit 100 pesos. Ang importante, may tinatabi. Halimbawa, kumita ka ng 1,000. Kung gagastusin mo lahat, wala nang matitira. Pero kung sinabi mo sa sarili mo na ang 200 ay hindi mo gagalawin, biglang may direksyon ang pera mo. At kapag inulit mo yan araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan, hindi mo namamalayan may pera ka na. Ngayon, bigyan kita ng practical rules na pwede mong simulan. Una, dapat automatic ang tabi, huwag emosyonal. Pangalawa, ihiwalay ang pera na hindi gagalawin. At pangatlo, huwag hintayin ang perfect amount. Proceed na tayo sa pangalawang rules. Ang bawat pera ay may assignment. May pera ka pero hindi mo alam kung saan napupunta. Parang may butas ang bulsa mo. Hindi ito malas. Hindi rin dahil kulang ka sa kita. Ang problema, walang direksyon ang pera mo. Kapag walang plano ang pera, ikaw ang sinusunod nito at wala kang kontrol. Bago pa man gumastos, dapat alam mo na kung saan mapunta. Kahit maliit na halaga, dapat may trabaho. Kung may 1,000 ka, 300 pesos sa pagkain, 200 sa ipon, 300 sa bills at 200 sa luho. Hindi mo tatanggalin ang saya, binibigyan mo lang ng limit. Alam mo kung bakit masakit mawalan ng pera? Hindi dahil sa halaga, kundi pinaghirapan mo yun. Oras mo yun, pagod at puyat. Kaya kapag hinayaan mo ang pera mo na walang direksyon, parang hinayaan mo rin na mawala ang oras sa buhay mo. Isipin mo na ang pera ay parang bata. Kapag walang gumagabay, kung saan-saan napupunta. Pero kung may direksyon, nakakarating sa tamang destinasyon. Pangatlo, hindi ka yayaman sa isang income lang. Kung iisa lang ang pinanggagalingan ng pera mo, isang problema lang, ubos lahat. Hindi sapat ang sipag kung iisa lang ang source. Kahit gaano ka kasipag, may limit ang oras mo. Mag-side hustle, mag-small business o skill monetization. Hindi kailangang malaki kaagad. Kahit dagdag 200 to 500 pesos araw-araw ay malaking bagay na. Hindi ka greedy, strategic ka. Hindi kasalanan kung isa lang ang income mo ngayon. Lahat naman ay nag-uumpisa sa isa. Pero kung plano mo doon na lang manatili, doon nagiging delikado. Kasi kapag nawala ang iisang income na yan, hindi lang pera ang nawawala, pati seguridad mo. Isipin mo ang income mo parang mesa.
Kung isang paalang, kunting galaw, babagsak. Kung dalawa, tatlo o apat na paa, kahit may gumagalaw, tumatayo pa rin. Ganyan din ang pera. Hindi mo kailangang mag-resign kaagad. Ang goal ay dagdag, hindi palit. Halimbawa, online selling kahit weekend. Freelance skills kahit 1 hanggang 2 oras sa gabi. Ang extra income ay hindi luho. Insurance yan sa buhay mo. Nang sa ganon, ikaw ay makahinga, magkaroon ng choice, at hindi matakot sa emergency. Pang-apat na rule para dumami ang pera, i-upgrade ang ipon bago ang lifestyle. Mas malaki ang kita, mas malaki rin ang gastos. Ang problema ng marami, kasabay ng paglaki ng kita, taas din ng luho. Hindi bawal ang luho, pero dapat may limit. Kung tumataas ng 5,000 ang kita, dapat ang 2,500 ipon muna. Napansin mo ba ito? Mas malaki ang kita mo kaysa sa dati pero mas kinakabahan ka pa ngayon? Hindi dahil kulang ka sa pera, kundi dahil sumasabay ang lifestyle sa kita. Ang problema, hindi mo nararamdaman ang pag-angat dahil tumataas din ang bigat. Isipin mo ang buhay na parang pag-akyat ng bundok. Habang tumataas ka, gumaganda ang view. Pero kung kada hakbang pataas, may dinadagdag kang bato sa backpack mo, hindi ka talaga lalayo. Ganyan ang lifestyle inflation. Ang tunay na upgrade, hindi sa bagong gamit. Ang tunay na upgrade ay katahimikan ng isip. Yung hindi ka kinakabahan kapag may emergency, yung hindi ka umaasa sa susunod na sweldo. Hindi ko sinasabi na huwag kang mag-enjoy. Ang ibig kong sabihin, i-delay mo lang ang reward. Dahil ang goal mo ngayon ay hindi magmukhang umaangat, kundi talagang umaangat. Panglima, ang pera ay lumalaki kapag inilalagay sa tama. Ang perang nakatulog, hindi dumadami. Kung ipon lang, nauubos sa inflation. Dapat may small investments, skills o negosyo. Maraming tao ang marunong mag-ipon, pero kakaunti lang ang marunong magpalago. At dito nagkakatalo. Kasi ang pera na tinabilang, unti-unting kinakain ng panahon. Isipin mo na ang pera parang buto. Kapag tinago mo lang sa bulsa, hindi yan tutubo. Pero kapag itinanim mo sa tamang lupa, dinidiligan at binibigyan mo ng oras, lalago yan kahit maliit ang simula. Ganyan din ang pera kapag inilagay mo sa tama. Ang kailangan mo, tamang mindset. Mas mahalaga ang consistency kaysa laki ng halaga. Ito ang challenge ko sa'yo. Pumili ka ng isang paraan kung saan pwede mong palaguin ang pera mo this year. Hindi lahat, isa lang. Kapag gumana, dagdagan mo. Dahil kapag marunong ka nitong mag-handle, dadalhin ka nito kung saan mo gustong pumunta. Kaya bago tayo magtapos, ready ka na bang padamihin ang pera mo? Comment down below. Dahil tandaan, ang taong may kontrol sa pera, may kontrol sa buhay. Ang pera ay tool at ikaw ang driver. So kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.